Sa gitna ng kadiliman ng gabi, may isang pusong sumusugal. Hawak ang konting pag-asa. Nilakasan ni Victoria ang loob na talikuran, ang lahat. Ang sakit, ang takot at ang mundong unti-unti nang kinokontrol ni Guillermo. Ngunit sa mundong ito, ang tadhana'y tila mapaglaro. Akala ni Victoria ay malaya na siya. Akala niya'y tapos ng kanyang pagdurusa. Ngunit sa isang iglap, ang liwanag ng pag-asa ay muling nilamon ng anino ng lalaking kailanman hindi siya hinayaang makawala. Si Guillermo ay bumalik, hindi para magpatawad, kung hindi para patunayan na sa kanyang batas, walang sino mang makakalusot. Ngayon, ang bawat hakbang pabalik sa mansyon ay isang hakbang patungo sa mas matinding paghihiganti at mas masakit na parusa. Ano ang naghihintay kay Victoria pagpatak niya sa loob ng mansyong sumira sa kanyang mundo? Ito na nga bang katapusan ng kanyang paglaban o simula pa lang ng mas mahabang pagsubok? Samahan niyo ako dahil sa kabanatang ito, ang bawat pakiusap ay maglalaho at ang puot ay tuluyan ng maghahari. Simulan na natin. Sa mundong kung saan ang paghihiganti ang nagsisilbing batas, may puwang pa ba para sa kalayaan? Matapos ang isang trahedyang yumanig sa buong pagkatao ni Victoria, ang pagkawala ng kanyang ama sa kamay ng tadhana at ng puot ni Guillermo, ngayon ay nakaharap siya sa isang mas mapait na realidad, ang maging bilanggo sa loob ng sarili niyang tahanan. Si Guillermo na ngayon ay unti-unti nang nagbabago sa anyo ng Hacienda Robles, ay hindi pa matapos maningil. Para sa kanya, ang bawat luha ni Victoria ay simbolo ng tagumpay. Ngunit sa likod ng rehas ng silid, at sa ilalim ng mga matang nagbabantay, isang desperadong planong nabubuo sa isipan ng dalaga. Kaya na nga bang talikuran ni Victoria ang lahat? Ang nakaraan, ang sakit, at ang lalaking minsan niyang minahal para lamang sa isang pagkakataong makalaya? O isa na naman itong bitag na lalong maglulubog sa kanya sa impyernong binuo ng galit? Samahan niyo ako sa kabanatang ito. Ang gabi ay tahimik. Ang bantay ay nagmamasid, pero ang hangaring makalaya si Victoria ay hindi na mapipigilan. Simulan na natin. Victoria POV. Pakiramdam ko, libo-libong karayom ang nabunot sa puso ko nang sa wakas. Nakalabas na ako sa gate ng mansyon. Hindi ko naman akalain na ganito lang pala kadali ang pagtakas. Sira ang gate, walang bantay at higit sa lahat, wala akong nakitang kahit na sino sa buong paligid. Kaya lang, mula dito sa gate ng mansyon, kailangan ko pang maglakad at tumakbo ng halos 15 minutos para lang makarating ng highway. Private property kasi ang buong paligid at hindi talaga pumapasok ang mga outsider. Kaya naman kailangan kong makarating ng highway ora mismo. At mula doon, pwede na ako magabang ng masasakyan para makalayo sa lugar na to. Lord, help! Help me please! Kailangan kong makalayo sa lugar na to. Kailangan kong matakasan si Guillermo. Mahina kong usal. Sukbit ang backpack sa aking likod. Walang pag-anilangan na binaybay kong madilim na daan. Nakasya lamang ang isang sasakyan. Masukal ang buong paligid dahil matagal na ding napabayaan ang buong hacienda. Pero wala akong pakialam. Ubos na ang takot sa puso ko. Saka mas nakakatakot kung ngayon pa lang hindi ko na kayang takasan pa si Guillermo. Tagaktak ng pawis sa aking noo. Pati na rin sa aking buong katawan. Pero hindi ko na alintana yon. Patuloy ako sa pagtakbo na para bang wala nang bukas. Kaunting-kaunti na lang talaga at makakarating na ako sa highway. Malaya na ako't sisiguraduhin kung hindi na muling magkukrus pa ang landas namin ni Guillermo kahit na kailan. Muli kong naisip si Papa kasabay ng pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Hindi ko malang to nakita sa huling sandali at kasalanan yun ni Guillermo. Gustuhin ko mang magalit at gumanti, pero ano bang laban ko sa isang Carlos Balboa? Maraming pera na to ngayon, maraming mga tauhan at alam kong hindi na ito basta-bastang tao. Sa patuloy kong pagtakbo, mabilis ako nakarating ng highway. Kahit dito sa highway, napakadilim pa rin ng buong paligid. Pero hindi ko yun alintana. Kailangan kong magabang ng sasakyan. Kaya lang, ngayon ko lang din tuluyang na-realize na this oras na pala ng gabi. Kapag mga ganitong oras, madalang lang ang pagdaan ng sasakyan sa highway na to. God,
Sana may sasakyan. Isang sasakyan lang para makalayo ako sa lugar na to. Mahina akong usal. Nagpalinga-linga ako sa buong paligid at puro kadiliman ang sumalubong sa aking paningin. Wala din ako naririnig na kahit na anong ingay sa buong paligid ko, hindi ang mahinang tunog mula sa mga panggabing ibon at mainang ihip ng hangin. Napayakap ako sa aking sarili. Lalo na't lumipas na lang ang minuto pero wala pa rin. Kahit na isang sasakyan or tricycle man lang, walang dumadaan. Kalaunan, unti-unti na ako nawawalan ng pag-asa. Muli kong inihakbang ang aking mga paa at nag-umpisa ng maglakad. Kung patuloy na mananatili ako sa kalsadang ito, baka malaman na ni Guillermo na tumakas ako. Sa dami ng mga tauhang naiwan nito sa Shandat Mansion, madali lang para sa mga to na matuntun ako. Sa naisip kong yun, muli akong humakbang. Mabilis na paghakbang hanggang sa hindi kalayuan, may natanaw akong isa yung paparating na sasakyan, kaya naman kaagad ako nabuhayan ng loob. Hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko, sabay hinto at pumwesto sa may gilid ng kalsada at itinaas ang isa kong kamay. Palatandaan na nakikiusap akong huminto ito. Kaya lang, ganun na lamang ang panlulumo ko ng dumiretso lamang ang nasabing sasakyan. Hindi ako hinintuan kaya kaagad din ako nawala ng pag-asa. Kaya lang sa hindi kalayuan at paglingon ko. Ganun na lang ang pagtataka ko dahil sa hindi kalayuan sa akin huminto ang kotse. Ang kawalan ng pag-asa ko kanina ay bigla namang nabuhay. Halos patakbo ko lumapit sa sasakyan para sa humingi ng tulong, kaya lang nang biglang bumukas ang pintuan, napatigil ako sa paghakbang. Bigla ako nagalala lalo na't hindi ko pala kilalang sakay noon. Paano na lang kung masamang loob pala ito? Paano na lang kung gawan ako ng masama na kung sino man ang sakay na nasabing sasakyan tapos mas masahol pa palang maranasan ko? Saka may hindi to kumpara sa ginawa sa akin ni Guillermo. Hindi ko mapigilan na mapalunok ng sarili kong laway. Kung kanina masaya ako dahil sa wakas, mukhang makakalayo na sana ako sa lugar na to. Kabaliktaran naman ang naramdaman ko ngayon. Dahan-dahan ako napatras kasabay ng pagbaba ng isang lalaki mula sa loob ng nasabing sasakyan. At ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko sa matinding pagkagulat at takot ng isang familiar na bulto ng taong aking natanaw. Sa tulong ng liwanag na bumula sa kotse, kilala ko lalaking bumaba ng sasakyan at ngayon ay naglalakad na ito papalapit sa akin. Senyorita Victoria, anong ginagawa ng alipin ko sa madilim na lugar na to? Seryoso, pero mapanganibang tonong boses na tanong ito sa akin. Otomatiko namang tumulong mga luha mula sa aking mga mata dahil sa takot. Patuloy ako sa pag-atras habang patuloy din ang aking pagiling. Guillermo, hindi, wag. Tama na. Maawa ka. Hayaan mo na ako makaalis. Pakawalan mo na ako. Garalgal pero puno ng pakiusap ang tono ng boses na bigkas ko. Pakawalan? Shit you! Habang wala pala ako, may niluluto ka palang plano ng pagtakas. At palagi mo ba matatakasan mo ko, Victoria, ha? Galit nitong wika sa akin. Mula sa hindi kalayuan na tanaw kung ilan pang sasakyan na parating. Kaya naman dali-dali akong tumakbo. Pasalubong doon. Nakakatakot si Guillermo at isa pa, ayaw ko nang makipag-usap dito. Hindi ako dapat magsayang ng oras. Lalo na't hindi talaga pwedeng magpahuli ako dito kay Guillermo. Hindi ako papayag. Nababalik na naman ako ng mansyon. Tapos gagawa na naman ako nito nang hindi ka nais-nais. Ganyan nga, Victoria. Tumakbo ka. Subukan mong tumakas. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang tibay ng loob mo. Tandaan mo, kapag hindi magtagumpay ang pagtakas mong ito at kapag mahuli kita, namnamin mong parusa ko. Galit itong wika sa akin. Kaagad namang tumulong luha sa aking mga mata. Pagkatapat ng mga sasakyan sa akin, nagtaka pa ako dahil bigla na lang yung huminto. Bumaba ang ilan sa mga kalalakihan kaya naman napalingon ako kay Guillermo na noon ay patuloy ang paghakbang palapit sa akin. Hindi mo ko matatakasan, Victoria. Pag-aari kong lugar na to at walang sino man ang mangangas na suwayin ang nais ko. Seryoso muling tong wika sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Napatitig ako sa mga kalalakihang bumaba ng kotse at ngayon ko lang lubusang napagtanto na kahit na lumuhod pa ako sa harapan ng mga to, alam ko hindi ako tutulungan ng mga ito. Boss, pasensya na po kung huliin yung babaeng yan at isakay niyo sa sasakyan ko. Hindi na pinatapos ni Guillermo sasabihin pa ng isang lalaki at kusa na nitong pinutol yon. Kung ganun,
Mga tauhan ni Guillermo mga lalaking ito at sa sitwasyon ngayon, malabong makaligtas pa ako. Pero hindi ako papayag. Mabilis akong pumihit at walang pag-alinlangan tumakbo patungo sa kasukalan. Naramdaman ko naman ang paghabol sa akin ng mga tauhan ni Guillermo. Sige Victoria, gusto mo ng mahirap na sitwasyon? Gusto mo talaga akong suwayin? Tumakbo ka. Tumakbo ka hanggat gusto mo dahil wala ka rin namang kawala eh. Hindi mo ko matatakasan kahit na anong gawin mo. Galit na bigkas ni Guillermo. Pero hindi ko na pinakinggan yon. Walang takot na pinasok kung masukal na bahagi ng gilid ng kalsada. Kaya lang isang maling hakbang ko lang ay bigla ko natapilok. Napatid ako sa isang nakausling ugat. Kaya naman natumba ako kasabay ng malakas na hiyaw na kumawala sa lalamunan ko. Feeling ko nabalian ako dahil sa matinding kirot na naramdaman ko sa aking paa. Pinilit kong tumayo ulit para makatakas. Pero hindi na talaga kaya ng mga paa ko. Hanggang sa sunod-sunod na mga yabag ang dumating at ilang saglit lang. Nasa harapan ko na si Guillermo. Nakangisi habang nakatitig sa akin. Lalo naman ako napaiyak dahil sa kawalan ng pag-asa. Kaya pa ba Victoria? Sige tumakbo ka lang. This is a great game Victoria. I love it. Hide and seek. Very interesting and above all, very challenging. Nakangisi nitong wika sa akin. Guillermo please, pakawalan mo na ako. Ano pa bang gusto mo sa akin ha? Ano pa? Umiiyak kong wika. Kaya lang parang walang narinig na binuhat ako nito. Para ako isang sakong bigas na walang kahirap-hirap na sinampay ako sa balikat nito. Hindi pa tayo tapos Victoria. And please, wag mo akong tanungin ko anong kailangan ko sa'yo. Dahil alam kong alam na alam mo yon. Now, be a good girl. Wag mo akong galitin dahil kung hindi, alam mo na kung anong mangyayari. Seryoso nitong wika sa akin. Hindi naman ako nakaimik, ramdam kong kirot sa aking binti. Mahapdi din ang siko ko dahil sa pagbagsak ko kanina. Tumama yun sa isang matinik na bagay. Pero hindi ko yun nalintana. Naglalaro sa isipan ko na siguro wala na talaga akong takas. Nahuli ako ni Guillermo at ngayon pa lang, kailangan ko nang tanggapin ang magiging kapalaran ko mula sa mga kamay nito. Hindi pumabor sa akin ang tadhana para matakasan si Guillermo. Lahat ng effort ko nawala ng saysay at ang kakarampot kong pag-asa na makaalis sa impyernong lugar na ito ay biglang naglaho. Hindi na ako nagsalita pa ng tuluyan na akong naisakay ni Guillermo dito sa loob ng kotse. Patuloy ako sa aking tahimik na pagluha habang takot na umusog patungo sa kabilang gilid ng sasakyan lalo na nang mapansin kong tuluyan na din sumakay si Guillermo dito sa loob ng sasakyan at umupo sa tabi ko. Nakita kong nalilisik nitong mga mata na tumitig sa akin. Now I know, hindi ka pala nadadaan sa maayos na pakiusapan. Ngayon ko lang din lubos na napatunayan na kapag mabigyan ka ng pagkakataon, tatakas ka pala talaga. Tatakasan mo ko, tatakasan mong utang nyo sa akin. Seryoso at puno ng galit ang boses na wika nito sa akin. Kaagad naman akong umiling. Guillermo, wala akong utang sa'yo para gawin mo to sa akin. Malinis ang konsensya ko at kahit kailan, wala akong nagawang kasalanan sa'yo. Seryoso kong wika. Napansin ko na pangisi to. Umusog pa palapit sa akin at pagkatapos nun, buong diin na hinawakan ako nito sa isang balikat. Hindi ko naman mapigilan na mapaigik dahil sa sakit. Wala kayong utang sa akin? No Victoria, nagkakamali ka. Maraming utang sa akin ang ama mo dahil wala na siya. Ikaw ang magiging kabayaran ng lahat-lahat. Naiintindihan mo ba? Lahat, Victoria! Lahat! Galit nitong sigaw sa akin. Guillermo, nasasaktan ako! Mahina akong usal. Kulang na lang humiwalay ng kaluluwa ko dahil sa matinding takot. Hindi ko kayang tignan ang nagbabagang titig nito ngayon sa akin. Halos bumaon ng daliri nito sa higpit ng pagkakakapit nito sa aking balikat. Dagdagan pa naramdam ko ng kirot sa aking paa. Talagang masasaktan ka dahil sa ginawa mo ngayong pagtakas, Victoria. Galit nitong wika sa akin at halos patulok ako nitong binitawan. Tumama ang katawan ko sa pintuan ng sasakyan pero hindi na ako nagreklamo pa bagkus. Mas sumiksik pa ako. Drive, sa mansyon. Seryosong utos ni Guillermo sa driver. Lalo naman ako nakaramdam ng takot nang bigla kong naisip ang mga posibleng mangyari mamaya sa mansyon. Mas nakakatakot ang galit na pinapakita nitong si Guillermo at tsaka ko na may kalalagyan talaga ako nito. Tahimik na nakasiksik lang ako sa kabilang bahagi ng sasakyan.
Patuloy ang banayad na pagtakbo ng sasakyan pabalik ng mansyon. Ayaw ko nang tignan si Guillermo, ni ang maidikit lamang ang balat ko sa balat nito ay labis ko ng pinangingilagan. Masyadong traumatic ang mga experiences na naranasan ko mula sa kamay nito nitong mga nakaraang araw. Siguro nga tuluyan na ako natatakot dito kay Guillermo, tuluyan na din ako nawala ng tiwala dito. Tsk, anong tingin mo sa akin ngayon? Isa akong demonyo no? Alam mo, kung hindi lang matigas ang ulo mo't hindi mo lang tinangkang tumakas, hindi ka naman makakatikim ng parusa mula sa akin mamaya eh. Kaya lang sadyang palang matigas ang ulo mo, Victoria. Gusto mo akong iwan. Gusto mo nang tumupad sa kasunduan kaya expect mo na mas mahigpit ako sa'yo sa mga susunod na mga araw na magkasama tayong dalawa. Nakangising wika ni Guillermo at mga haplusin sana nitong pisngi ko. Pero mabilis kong tinabig ang kamay nito. Alam ko na wala akong laban dito sa kahit na anong paraang tignan. Pero hindi naman pwedeng idaan ko na lang lahat sa pag-iyak eh. Hindi pwedeng habang buhay ako matakot. Don't touch me, Guillermo. Galit kong wika. Mabilis ko ding pinahid ang luha mula sa aking mga mata kasabay ng malakas na paghalakhak na narinig ko mula sa bibig nito. Halakhak na puno ng pang-uuyam. Halakhak na nakakapanginig ng aking laman dahil sa takot. Wow ha, bakit matapang ka na ngayon? Kaya mo na ba akong labanan? Nakangising sagot nito sa akin. Baka nakalimutan mo na hawak kong buhay mo, Victoria. Hahawakan kita kung kailan ko gusto't wala kang magagawa doon. Dagdag pa nito. Patay ni si Papa at kahit napatay mo pa ako ngayon, paulit-ulit kong sasabihin sa iyo na wala akong kasalanan. Hindi ko ginustong mga nangyari noon sa inyo, Guillermo. Halos pasigaw kong sagot dito. Kaagad naman tong napangisi, nakatitig ng sa akin pero hindi ito nagsasalita. Hindi ko alam kung bakit hanggang langit ang galit mo sa akin. Saan naalala ko minahal naman kita ng tapat eh. Naging mabuti akong nobya sa'yo noon. Hindi din ako naging matapobre. Tinanggap kita kung sino ka't naging totoo ako sa sarili ko. Hindi din ako nagsisinungaling sa tuwing sinasabi ko kung gaano kita kamahal. Seryoso pero puno ng pait sa tono ng boses na bigkas ko. Siguro kung may babalik ko lang ang lahat-lahat, sana hindi na lang kita minahal. Siguro kung hindi tayo nagkaroon ng relasyon noon, hindi magagalit si Papa. Wala din sana masamang nangyari sa mga magulang mo. Muli kong sambit. Napansin ko naman na kaagad na napatiimbagang si Guillermo. Matalim pa rin ang mga titig na pinupukol nito sa akin. Kaya naman kaagad ako nag-iwas ng tingin dito at tumitig sa labas ng bintana ng sasakyan. Kaagad na sumalubong sa paningin ko madilim na kapaligiran. Alam ko na, nakikinita ko na. Simula ngayong gabi, singdilim ng kapaligiran na to ang magiging kinabukasan ko mula sa mga kamay nitong si Guillermo. Hindi ako nagtagumpay sa pagtakas kong ito at alam ko wala na itong kasunod. Alam ko din na mas lalong maghihigpit itong si Guillermo para hindi na ulit mangyayari ang kagaya ng ganitong senaryo. Hindi talaga ako nito pakakawalan kahit na anong mangyari. Naging tahimik na din naman si Guillermo hanggang sa makarating kami ng mansyon. Pagkahinto ng sasakyan sa mismong harapan ng mansyon, mabilis na din itong bumaba. Hindi naman ako kumikilos mula sa aking kinauupuan. Na-imagine ko ng mga susunod na mangyayari sa buhay ko sa mga susunod na oras. Alam kong parurusahan ako nitong si Guillermo. Alam kong magsasuffer na naman ako ng sakit ng katawan. Bumaba ka na dyan. Seryosong utos ni Guillermo sa akin. Ito mismong nagbukas ang pintuan ng sasakyan sa may gawi ko. Kaagad ako nagagat ng paningin. Nagtagpo ang aming mga paningin pero kagad din ako nag-iwas ng tingin sa takot na mabasa nitong takot na nakaukit sa mga mata ko ng sandaling ito. Victoria, bumaba ka na sabi dyan eh. Pagod ako sa biyahe at wag mo kong paghintayin ng matagal. Muli nitong wika. Dito nagtatapos ang ating kabanata sa gabing ito. Isang gabi na puno ng takbo, pag-asa at sa huli ang masakit na realidad ng pagkabigo. Nakita natin ang desperasyon ni Victoria. Ang bawat takbang niya sa dilim ay hindi lang pagtaka sa isang tao, kung hindi pagtaka sa isang bangungot na tila ayaw siyang pakawalan. Ngunit gaya na nakita natin, hindi madaling takasan ng mga multo ng nakaraan, lalo na kung ang taong humahabol sa'yo ay puno ng galit na hindi kayang pawiin ng simpleng paghingi ng tawad. Heto ang aral na dapat nating baunin. Ang pagtatangkang takasan ng problema ay hindi sapat kung ang problema mismo ay nakatanim sa ating nakaraan. Minsan nakala natin ang paglayo ng solusyon. Pero hanggat hindi natin naharap o natatapos ang mga utang na iniwan ng ating mga magulang,
o ng ating mga nagdaang desisyon, parang isang gapos na hihila sa atin pabalik si Victoria, ay bumalik sa mansyon. Hindi bilang isang malayang tao, kundi bilang isang bilanggo ng paghihiganti ni Guillermo. Sa tingin nyo, may paraan pa kaya para sa kanya o sadyang ito ng tadhana niya ang maging kabayaran sa kasalanang hindi naman siya ang gumawa? Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang i-share ang iyong saloobin sa ating comment section. Hanggang sa susunod na kabanata, maraming salamat po.